Magbigay lang po tayo ng opinion regarding po sa ating nakikita at napapanood na trending ngayon. Kung ano nga ba daw dapat ang ipinapadala sa magulang kapag po may card giving. Ito po ba yung temporary card o permanent card? Okay, kung ako po ang tatanungin, dapat po talagang permanent card na po ang dapat pong ipadala sa magulang para at least alam po ng magulang at bata na ito na po yung updated progress report monitoring. Ano po? Ito na po yung updated na ginawa po buong quarter kasi alam naman po natin na ang card giving ay from first quarter to fourth quarter. Kung mapapansin nyo po dati nung looking back po nung 20s and 90s, talagang ang card po ay pinapauwi pa po sa bahay. Ano po at pinapipirmahan sa magulang. Yun nga lang po dahil meron po tayong school checking of forms and division checking of forms na pag dumating na po sa division checking ay talagang napakarumi, napakadungis po ng ating report card. Ano po, yung ibinabalik po ng bata galing po sa bahay ay minsan may patak ng kanin, madungis, madumi, nadumihan, nagusot, ano po, naitupi, ayan. Kaya po talaga, na-hold po yung ganong practice na kung saan sa school na lang po talaga ang card. Ano po, pag nagbibigay po ng permanent card ang teacher, ito po ay isinaserox at pwede rin naman pong picturean ng magulang. Kasi karapatan po talaga ng magulang at ng mag-aaral na makita po ang kanyang grade kada quarter. Ano po? Ngayon, ipapaliwanag po natin, saan po ba kayo pumapabor? Ang paggamit po ng temporary card o kaya ay ang permanent card? Kasi kung ako po nga uli ang tatanungin, dapat po talagang gamitin na ay permanent card. Ano po, ito po ay less hassle na rin po sa mga advisors, hindi na po nagdodoble ang trabaho. Kasi on the spot, kapag inilagay po ang grade sheets, yung grades po na nasa grading sheet na itatransfer po sa MGS, ito na po yung kinokopya, ito na po yung baseline grade or baseline data na itatransfer po sa ating report monitoring card. Ano po? So meaning to say, hindi na po magdodoble ang trabaho na magpo-provide pa po tayo ng temporary card. Okay. Ngayon, sa kabilang banda, alamin po natin ano ba ang reason bakit po gumagamit ang ibang teachers, ibang advisors ng temporary card. May mga factor po. Una po, sa nakikita po natin based on my experience, minsan nade-delay din po ang pagpaprint, ano po, ang pagdi-distribute po ng school ng report card kasi ito po ay sabay-sabay. Ano po, halimbawa, minsan ang card po ay galing division, i-deliver po ito sa school. Kapag naman po ang school ay malaki at integrated, minsan sila na din po ang nagre-reproduce ng card. Ano po, halimbawa po sa first quarter, ano po, matagal po ang distribution po ng card kaya napipilitan po ang principal or school head na magbaba ng memo na temporary card muna ang gagamitin. May mga ganun pong case po tayo at senaryo. Ano po? Pangalawa pong factor. Ano po? Kaya po talaga minsan gumagamit ng temporary card kasi majority sa kanyang section hawak ano po ay players. So meaning to say, ang iba po dyan ay nagko-comply, nagmo-modular, ano po kaya hindi po talaga niya matatapos ang grade, yung reflected final grade dun sa card. Ano, kaya minsan po tapo-taki po ang paglalagay po niya ng grade ay napakatrabaho po ito at napakahirap po sa advisor. Ano po? Kaya po ang suggestion po talaga natin ay magkaroon ng proper guidelines, magkaroon po ng division memo, magkaroon po ng school memo, ibaba po ano po ang memo na kung saan iisa po at maganda po ang strategy para matugunan po natin ang problema sa ganitong sitwasyon at sa ganitong cases. Kung halimbawa po nga na mananatili na permanent card, ang advantage naman po ng pagbibigay po ng permanent card, ibig sabihin, madali po ang assessment and evaluation na ibinibigay po ng teacher. Ano po, hindi na po, mawawala na po sa mindset ng ibang subject teacher na temporary pa lang naman yun. Okay, pagko-complyin ko muna ang aking estudyante, then pwede ko pang baguhin ang grade. Yun po yung isang advantage din po na permanent card na po ang ginagamit natin. Wala na pong mindset yung subject teacher na pwede pa niyang baguhin. Kasi once na ma-receive ng magulang at bata ang kanyang grade, automatic yun na po yung kanyang marka at hindi na po dapat baguhin. Ano po, at hindi na po mababago. Yun po yung pinaka-advantage po na ang ginagamit po ay permanent card. Ano
At ito po din ay para sa estudyante at saka mga magulang po natin na mawawala din natin kung ang teacher o advisor ay gagamit po ng permanent card at mananatiling ito na nga po yun. Ito na po kung ano po ang inyong makikita nyo, grade ngayong first quarter, ito na po ang marka po talaga ng inyong anak. Ano po? Yung matigil na yung pagko-comply na hindi naman valid reason yung mga bata. Ano po? Bali sa kanilang kapabayaan at kakulangan. Kasi sino nga ba talaga lang ang inaalaw nating mag-comply? Ito yung mga players. Ito po yung may mga valid reason. Ito po yung mga nagko-contest. Ano po? Nalaban po, nagko-compete sa ibang division, sa ibang school, national level, district level, etc. Ano po? Ganun po yung binibigyan natin ng konsiderasyon mag-comply. Ano po? Ngayon, ito po ay mawala na din ang mindset sa bata at magulang na kapag ang na-receive nila ay temporary card, ito po ay pwede pang hilutin, pwede pang mabago ang aking marka. Ano po? Samantalang kung permanent card na po talaga, ano po, hindi na po ito doble trabaho pa sa advisor and even sa subject teachers na napapalitan pa kada quarter ang grade nila sa kanilang mga estudyante at bata. Ano po? Kaya napakahalaga. Ano po ako? Talagang lubos na pumapabor na kung ano talaga ang maging resulta lang ng kanilang monitoring report card, yun lang po ang kanilang makikita kapag po nag-distribute po ng permanent card every quarter. Ano po, hindi na yun mababago. Kung halimbawa naman po ang bata ay kulang ang kanyang isinabit na activity, evaluate na lang po ang kanyang ipinasa. Maliban na lang kung siya nga po ay kailangan bigyan ng konsiderasyong makahabol, ito ay kapag may valid reason nga po, katulad ng nasabi ko kanina. Pero meron po tayong ganito, DepEd Order number 3 Series of 2018 na kung saan pwede palang gumamit ng temporary card talaga sa DepEd. Pero kapag binasa nyo nga po itong DepEd number 3 Series of 2018, nilinaw po dyan na ito ay para lang sa mga estudyante o mag-aaral na transferee from private schools. Ano po, ito ay para lang pala po sa nag-transfer from private schools. Bakit po meron po silang ganito na temporary report card? Ibig sabihin, ang mga batang ito ay temporary enrolled lamang. Maaaring ito po ay merong affidavit of undertakings. Ibig sabihin, ang mga batang ito ay merong financial obligations pa na hindi nababayaran sa private school. Kaya mananatili po na kapag sila ay nag-transfer sa public, ito po ay temporary enrolled pa rin. Ito po ang ating form na ginagamit kapag ang bata po ay temporary card lang po ang gagamitin. Okay, nilinaw po dyan ha, hindi po regular student ang gagamit ng temporary card. Yun lamang pong transferee from private schools. Ayan, sana po ay nagkaroon po kayo ng idea at nagkaroon po kayo ng nalinawan po kayo regarding po sa paggamit po ng temporary card.